King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 381. Dinurog ng isang paa. Ang 10 Skystone statues ay napakaitim at parang 10 Diyos na sumupil sa mga demonyo at halimaw sa kabundukan. Nang piliin ni Zhao Yufei at Yu Tianhao ang kanilang sariling kapangyarihan sa paglilipat sa kalawakan, ang mga Skystone statues na ito ay naging mas malabo. Sa gitna nila ang una at pangalawa ay walang ilaw sa loob nila at tila mahimbing na natutulog. Ang mga maaaring pangalanan bilang Skystone statue ay lahat ng hindi bababa sa 600 yarda ang taas. Ang unang 3 ay umabot na sa mahigit 900 yarda at ang natitirang 7 ay nasa 7 hanggang 800 yarda. Dahil walang ilaw ang una at ikalawang batong estatwa, pinuntirya ni Zhao Fang ang pangatlo ngunit walang reaksyon. Ang batong estatwa na iyon ay may matalas na matikas na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip na tila nakakainsulto na bumaba sa isang langgam. Ganoon ba kalala ang talento ko kumpara kina Yu Tianhao at Zhao Yufei? Hindi sumuko si Zhao Fang at pagkatapos ay sinubukan ang ika-4 na rebeltong bato. Nabigo. Pang-5, walang reaksyon. Nabigo sa bawat oras. Sobrang sama ng pakiramdam ni Zhao Fang. Alinsunod dito, nagkaroon siya ng Dragon Blessing ng napakahusay na kamangha-manghang henyo at pambihirang bloodline na hindi bababa sa sinaunang bloodline. Ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay ay mas mataas kaysa kay Xin Wuang. Ang ika-9 at ika-10 estatwa ng bato lamang ang nag-react ng kaunti ngunit nang mahawakan nila ang mga hangarin ng dalawa kay Zhao Fang, sila ay tumahimik at hindi nag-react. Matapos matugunan ang napakaraming kabiguan, maging si Zhao Fang ay nakaramdam ng pagkatalo. Gayunpaman, iniisip kung paano nabigo din si Xin Wuang, nakaramdam siya ng balanse. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at tumingin sa Skystone statues na may tame-time na ekspresyon. Sa puntong ito ng panahon, sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo na sina Yu Tianhao, Shi Chengtian, Goddess Bingwei at Tantay Lanyo ay nakatanggap lahat ng kanilang kapangyarihang lumipat sa kalawakan. Mahigit sa kalahati ng True Dragon 100 strong ang nakakuha ng ganitong kaluwalhatian. Bilang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo, ang bawat aksyon ni Zhao Fang ay nakakuha ng atensyon. Bakit hindi pa rin nakakatanggap ng layunin si Zhao Fang? Ang mga mata ng mag-asawang True Dragon Genius ay kumislap at nagsiwalat ng mga gloating na ekspresyon. Tama iyan. Si Zhao Fang ay isang mahimalang bituin na bumangon ng hakbang-hakbang at ninakaw ang mga ilaw ng iba pang mga henyo. Sinong nakakaalam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa kanya? Ang lakas ng maraming first tier na mga henyo ay umabot sa antas ng napakahusay na kamangha-manghang henyo pagkatapos matanggap ang kapangyarihang ito ng paglipat sa buong kalawakan. Hehe, kung walang makukuha itong si Zhao Fang ay malamang na mahuhulog ang kanyang lakas sa top 20. Maraming mga henyo ang nanunood sa bawat kilos ni Zhao Fang at nakita ang kanyang ekspresyon, nahulaan pa nga ng ilan na si Zhao Fang ay hindi nakatanggap ng interaksyon ng anumang mga rebeltong bato. Itong si Zhao Fang ay umasa sa mga walang kahihiyang pamamaraan para makuha ang posisyon ng isang napakahusay na kamangha-manghang henyo at ngayon ay hindi na makakatanggap ng anumang layunin. Ito ang karma. Puno ng lamig at pangungutya ang mukha ni Goddess Bingwei. Sa likod niya ay isang malaking diyosa ng yelo na nasa ibabaw ng isang ice lotus at nagbigay ng malamig na lamig. Ang lahat sa loob ng 1 milyang radius ng Goddess Bingwei ay nagyelo at ang kanyang ice domain lang ay sapat na para masugatan ang normal na true spirit realm. Hindi niya alam na ang figure cast na siya ay isinasaalang-alang ni Zhao Fang noon, ngunit hindi niya ito gusto. Lahat ng tao umalis sa daraanan ko. Sumigaw si Goddess Bingwei at naging isang bloke ng yelo na tumalsik patungo sa direksyon ni Zhao Fang. Saan man siya magpunta, isang malamig na lamig ang lalabas at ang iba pang True Dragon Genius ay lalayo. Bagamat marami sa kanila ang nakatanggap ng kapangyarihang maglipat sa kalawakan at tumaas ng husto ang kanilang lakas, mas malakas pa ang kapangyarihan ng napakaraming prodigy na lumipat sa kalawakan at maaaring agad na talunin ang mga normal na True Dragon Geniuses. Shua! 1 o 2 ang huli na nag-react at naantig ng malamig na agos. Shoo! Shoo! Natigilan ang dalawa at may gustong sabihin ngunit napag-alaman nilang lahat sila ay nanlamig at hindi makagalaw.
Maging ang mga figures sa likod nila ay nagyelo. Ang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay napakahusay na kamanghamanghang henyo sa huli. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang maaaring hamarang sa kapangyarihan ng yelo ni Goddess Bingwei. Maraming mga henyo ang tumingin kay Goddess Bingwei ng may paggalang at pag-iingat. Hindi maganda, ang target niya ay si Brother Zhao Fang. Nag-iba ang ekspresyon ni Zhao Yufei habang siya ay tumilapon sa hangin na parang maya. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Yufei at pag-unawa sa kasanayan ay nasira. Ang kanyang cultivation ay umabot na ngayon sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Yufei ay hindi mas mabagal kaysa kay Goddess Bingwei. Kiu. Sabay-sabay na tumakbo ang dalawang dilag sa direksyon ni Zhao Fang at ang eksenang ito ay nagpatigil sa ibang True Dragon Geniuses. Nararamdaman ng lahat ang layunin ng pagpatay kay Goddess Bingwei. Ang awayan ni na Zhao Fang at Goddess Bingwei ay nagsimula sa unang round at umabot hanggang ngayon. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan, ang lakas ni Goddess Bingwei ay tumaas ng husto at kung talagang gusto niyang patayin si Zhao Fang ay nasa panganib. Na-fail na naman ako. Ang layunin ng ikatlong estatwa ng bato ay humihina at malapit ng maglaho. Tinitigan ni Zhao Fang ang mga estatwa ng bato ngunit nabigo muli. Sa sandaling ito, nakaramdam si Zhao Fang ng malamig na layunin ng pagpatay na nagpalamig sa kanyang puso. Pagtingin niya sa paligid ay nakita niya si Goddess Bingwei na sinugod ang kanyang figure na nagpakawala ng yelo sa lahat ng dako. Nadobol ang lakas ni Goddess Bingwei. Kung lalapit siya baka hindi ako makatiis ng 3 galaw. Tumibok ang puso ni Zhao Fang at nagpas siyang subukan sa huling pagkakataon. Kung ito ay mabaygo muli, kailangan ni Zhao Fang na pumili mula sa iba pang mga estatwa ng bato. Sa puntong ito, pinagsama ang mental energy, kapangyarihan at focus ni Zhao Fang at pumasok sa isang mystical state. Kombinasyon ng mental energy, power at focus. Isa sa kalikasan. Ang aura ni Zhao Fang ay tila iisa sa langit at lupa. Kaagad pagkatapos noon ay inilagay niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang God Spiritual ay pagkatapos ay ginamit ang kanyang pinakamalakas na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip upang subukan at makipag-ugnayan sa Skystone statues. Pang! 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 Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang bumilis at ang aura ng kanyang God Spiritual ay pinakawalan din. Sa sandaling iyon ang bawat bloodline henyo sa loob ng floating arena kasama na si Goddess Bingwei na lumalapit ay naramdaman ang panginginig ng kanilang bloodline. Nagulat si Goddess Bingwei ngunit hindi niya ito isinapuso at nagpatuloy sa pagsugod patungo sa hindi gumagalaw na si Zhao Fang. Sa kanyang paningin ay nagsimulang lumaki ang asol na buhok na binata na orihinal na isang tuldok. Papalapit na siya. Ang aura mula sa sinaunang panahon. Maaaring ito ay isang sinaunang malamig na boses ang narinig sa isip ni Zhao Fang na may pagtataka. Kung may nagpapansinan ay malalaman nilang biglang tumaas muli ang kumukupas na aura ng ikatlong rebeltong bato. Ang ikatlong Skystone statue ay isang dalubhasa sa ibang lahi na nakasuot ng itim na kaliskis. Ang kanyang mga mata ay asol at parang isang butas sa ilalim. Hawak niya ang isang Asher Dragon Halberd at tumayo sa isang demonyong dragon na gawa sa itim na usok. Sa paligid niya ay may nagninangas na apoy na nagbuga ng itim na usok. Kung titingnan mula sa malayo ay para siyang Panginoon mula sa impyerno habang pinagmamasdan niya ang kalangitan. Weng! Ang demonyong Panginoon ng impyerno na ito ay biglang nagbigay ng liwanag at tila lumakad palabas ng walang limitasyong kadiliman. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga aura mula sa mga estatwa ng bato ay nagyelo at tila yumuko sa kanya. Kasabay nito, matagumpay na nakipag-ugnayan si Zhao Fang sa intensyon ng enerhiya ng kaisipan ng Panginoon ng Impyerno. Ha. Hindi nakapagtataka. Bagamat natapos na ang dakilang sinaunang panahon, ang kapangyarihan ng tiwangwang na mga linya ng dugo ay nagpapatuloy sa pagkakaroon ng sansinukob. Kahit ito, ang kayang makipaglaban sa isang nilalang na tulad nito ay aking kaluwalhatian. Isang nangingibabaw na boses ang narinig sa isip ni Zhao Fang. Halika. Naramdaman ni Zhao Fang na si Goddess Bingwei ay nasa loob ng 1 milya mula sa kanya at hindi na niya ito kayang hilahin palabas.
Bagamat alam niya na ang Lord of Hellstone statue ay maaaring inisip na siya ay ibang tao, basta't natanggap niya ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, masaya siya na ganoon. Zhao Fang, bastos ka, mamatay ka. Bulalas ni Goddess Bingwei, at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng isang ice phoenix na nagyelo sa lahat sa loob ng 1 milya. Sa sandaling iyon ang lahat sa loob ng 1 milyang radius ay naging mundo ng yelo. Ang nakakatakot na lamig ay nagpakilos sa mga henyo kabilang ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon. Ang lakas ng labanan ni Goddess Bingwei ay medyo mas malakas kaysa sa unang yugto ng True Lord rank ngayon. Anong uri ng mga nilalang ang may-ari ng mga rebeltong bato na ito? Lahat ng nanonood ay nagulat sa lakas ni Goddess Bingwei. Shoo! Naramdaman ni Zhao Fang ang lamig na bumabalot sa kanyang mga binti at halos manigas ang kanyang dugo. Sa oras na ito, Huang, isang mahigit 900 yarda na figure cast ang bumaba sa floating arena. Ang kahangahangang figure ay parang isang Panginoon ng impyerno na naglabas ng itim na usok at tumayo sa isang demonyong dragon. Ang mga usok ng itim na usok ay nagpawi sa kalangitan. Oh, anong nangyayari? Anong klaseng nilalang yan? Ang may-ari ng rebeltong bato na ito ay maaaring isang Diyos noong sinaunang panahon. Tumalon ang puso ng mga soberano sa entablado. Maraming mga henyo sa floating arena ang hindi makahinga at nanginginig ang mga figure sa likod nila. Iyon. Iyon. Sumunod si Goddess Bingwei at itinuro ang daloy ng yelo patungo kay Zhao Fang. Bagamat na ipadala na ang kanyang pag-atake ay napigilan ito ng isang malakas na demonyong aura na hindi man lang nagbigay sa kanya ng ideya na lumaban. Umalis ka. Naramdaman ni Zhao Fang na parang may misteryosong kapangyarihan ang idinagdag sa kanya at agad na natunaw ang yelo sa kanya. Bam! Sa isang iglap ay sinipal ni Zhao Fang ang tiyan ni Goddess Bingwei at ang huli ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad. Isang blur ang lumiwanag bago siya lumapag. Boom! Isang asol na buhok na kabataan ang bumaba mula sa langit at dinurog siya sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang demonyong Diyos. King of Gods, Kabanata 382. Koneksyon sa mana. Pang. Ang bilis ni Zhao Fang noon ay napakabilis kaya hindi man lang siya makita ng ilang True Lord ranks na gumalaw. Tulala si Goddess Bingwei. Ang layunin ng enerhiya ng pag-iisip mula sa Skystone statue na iyon ay napakalakas at kahit na ang may-ari ay nahulog, ang natitirang layunin nito ay nagbigay pa rin kay Zhao Fang ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang bawat isa sa mga estatwa ng bato ay kumakatawan sa isang myth, isang kwento, isang alamat. Sa gitna ng mga ito ay may ilang tier mula sa 12-12 yarda hanggang 100 yarda at 300 yarda ang isa pa. Ang pinakamataas na Skystone statues ay umabot ng halos 1,000 yarda at noong nabubuhay pa ang mga may-ari, hindi nasusukat ang kanilang kapangyarihan. Kahit na sila ay bumagsak, maaari pa rin silang bumaba sa pagdaan ng espasyo at oras. Ang figure cast ni Zhao Fang ay walang duda na isa sa pinakamalakas. Ang itim na kaliskis, parang demonyo na parang higanteng anino sa likod niya ay nagpang-inag sa ibang mga figure sa malapit. Halimbawa, ang figure ng Diyosa ng Yelo ni Goddess Bingwei ay patuloy na nanginginig at ang kapangyarihang magagamit niya ay nabawasan ng malaki. Nakakatawa, ang bastos na ito. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Goddess Bingwei. Nang tumangala siya ay nasa gitna ito ng mga binti ng mga kabataang may asol na buhok at hindi man lang siya pinansin ni Zhao Fang. Sa halip ay sumilay ang pag-unawa sa kanyang mga mata habang siya ay nakatayo pa rin. Ang kapangyarihan ng paglilipat ng espasyo ay naglalaman ng impormasyon at kapangyarihan na daan-daan o libu-libong beses na mas malalim kaysa sa kanyang lightning inheritance. Ang bagay ay ang impormasyon at kapangyarihan na ito ay nakalock sa henyo na kanilang pinanggalingan kaya kahit gaano pa ito kalalim ay naiintindihan ng mga henyo ang kaunting bahagi nito. Napakalakas ng kalooban, kasanayan sa pakikipaglaban at paggamit ng lakas. Nahawakan lamang ni Zhao Fang ang impormasyong ito at natigilan. Gayunpaman, ang elemento ng Skystone statue na ito ay hindi ang pinakakatugma kay Zhao Fang ngunit ang kapangyarihan at aura nito ay makakatulong pa rin sa mental energy state ni Zhao Fang. Sa loob lamang ng ilang sandali ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Fang ay tumaas ng mabilis at sumara sa pinakamataas na True Mystic rank. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata,
Ang nagyayelong lawa ay nagsimulang matuno at ang alon ng tubig ay umabot sa 2.9 na yarda. Ang laki ng nagyayelong lawa ay konektado sa antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng. Ang antas ng True Human Rank ay nasa loob ng 1 yarda, True Mystic Rank sa loob ng 3 yarda at pagkatapos ng 3 yarda ay dapat na ang mental energy level ng True Lord Rank. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang God Spiritual Eye ay may malapit na aura na may Sky Stone statue figure sa likod niya, na parang nagmula sila sa parehong aura. Zhao Feng, walang hiyang bastos. Kinagat ni Goddess Bingwei ang kanyang mga labi sa kahihiyan at talagang sinunog ang kanyang True Spirit Chi habang sumusugod siya kay Zhao Feng habang nasusunog sa apoy ng yelo. Sinusunog ang kanyang True Spirit Chi. Napatalon si Zhao Feng sa takot. Ang apoy ng yelo ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na maaari nitong sirain ang buhay sa loob ng kanyang 2 paa. Bam! Ang paa ni Zhao Feng ay tumama sa mukha ni Goddess Bingwei at ang kanyang perpektong figure ay pinalipad ng 12 yarda habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa himpapawid. Nang mapunta si Goddess Bingwei sa lupa ang kanyang jade na parang mukha ay may markang pulang paa at nasunog ito. Nagulat ang mga True Dragon Genius sa floating arena. Nakita nila ang napakaraming kahangahangang diyosa na si Bingwei na naapakan ni Zhao Feng pagkatapos ay hinampas mismo sa mukha. Kung hindi dahil sa lakas ng Mystic Ice Palace, pinatay ko na siya. Si Zhao Feng ay nakakaramdam ng pagkabigo at isang flash ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagsunog ni Goddess Bingwei sa kanyang True Spirit Chi at ang paglikha ng apoy ng yelo ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Bingwei, huwag magmadali. Bulalas ng Mystic Ice Queen sa labas ng sinaunang arena. Nakita niyang kumislap sa mukha ni Zhao Feng ang layuning pumatay at kung hindi dahil sa katotohanan na ang huli ay kalmado at hindi nawala sa kanyang isip, hindi sana napunta si Goddess Bingwei sa ganitong estado. Sa sandaling ito ng oras, ang tingin ng mga tao ay dumapo sa kanya at ang 900 dagdag na yarda na Sky Stone statue na nasa likod niya habang namumukod tangi ito sa iba. Ang anino ng bato ng ibang True Dragon Geniuses ay 12 ng yarda o 100 yarda lamang. Maging sina Yu Tianhao at Zhao Yufei ay 2 hanggang 300 yarda lamang ang taas. Nangangahulugan ito na ang halaga ng benepisyong natamo ni Zhao Feng ay higit pa kaysa sa iba. Maaabot kaya nitong si Zhao Feng ang unang pwesto. Hindi napigil ang magsalita ng ilang manonood. Sa kabuuan ng floating arena ang aura ni Zhao Feng, ang Dragon Blessing at Stone Statue figure ay tila pinigilan ang henerasyong ito at maging ang ilan sa mga sovereigns ay na-curious kung magagalaw ni Zhao Feng ang posisyon ni Yu Tianhao. Siguro. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay lubhang kakaiba at ang layunin ng huling round ay hindi para sa mga ranggo. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay nagsabi at nagsimulang mag-isip. Zhao Feng. Talagang hindi mo ako binaygo. Tumawa si Yu Tianhao sa halip na magtampo. Ang dugo sa loob niya ay tila kumulo at isang malakas na hangarin sa pakikipaglaban ang lumabas mula sa kanya na sumanib sa 300 yarda na mataas na figure sa likod niya. Bagamat ang figure sa likod ni Yu Tianhao ay hindi kasing lakas ni Zhao Feng, ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip at paniniwala ay nagbigay daan sa kanya na maging mas tugma sa kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan at sa makatuwid ay nagkaroon ng mas mataas na kontrol. Alone in the Heavens. Lumipad si Yu Tianhao at pinilit na umatras ang lahat ng kalapit na henyo. Sa mga tuntunin ng kalooban at layunin, nalampasan niya ang pinakamalakas na layunin ng espada sa Sacred True Dragon Gathering ng higit sa 10 beses. Sa layunin lamang na iyon ay maaari niyang saktan ang mga henyo sa unang antas. Sa puntong ito, natigilan lahat sina Tantay Lanyo, Shi Chengtian, Goddess Bingwei at ang iba pa. Walang sino man ang mag-aakalang ganito kalakas ang tunay na lakas ni Yu Tianhao at may kakayahang lipulin ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Walang paraan upang ipagtanggol ito at gumamit siya ng walang kapantay na opensa upang durugan ang lahat sa kanyang landas. Sa pagharap sa kumpiyansang paniniwalang iyon, nanginginig ang puso ni Zhao Feng at halos mapilitan ng kalaban. Ang bagong napakahusay na kamangha-manghang henyo ng panahong ito, halika at lumaban. Naramdaman ni Zhao Feng na ang Sky Stone statue sa likod niya ay nagbibigay sa kanya ng dominanteng kapangyarihan. Weng!
Kasabay nito ay lumitaw ang isang trono at figure ng yelo sa likod ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito ay may korona sa figure at may hawak siyang itim na espada. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, halatang lumakas ang bloodline ni Zhao Fang. Ice Lightning Raging Dragon. Bulalas ni Zhao Fang at habang umiihip ang kanyang asul na buhok, ang paligid ng mundo ay nabalot ng liwanag at yelo na sapat na upang patayin ang normal na True Mystic ranks. Nabuo ang isang magulong dragon mula sa yelo at kidlat at tila kapareho ng itim na demonyong dragon sa ilalim ng figurang batong estatwa, ngunit ang kapangyarihan ng yelo at kidlat mula rito ay mas magulo. Alone in the Heavens. Ice Lightning Raging Dragon. Ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan ay nagsagupaan at halos lumapit sa pinakamataas na kapangyarihan ng True Lord rank habang ito ay malakas na hamampes at nagpadala ng mga airwave sa 4 o 5 yarda. Nagmula sa floating arena ang hiyawan dahil napatay o nasugatan ang ilang malas na henyo sa sagupaan ng dalawang ito. Ang palitan ng dalawang Supreme Prodigy ay nagpatulala sa ibang True Dragon Geniuses habang mabilis silang umiwas. Nagkaroon ng talakayan ang pinapanood na stand ng sinaunang arena. Matapos matamaan ni Yu Tianhao ang ulo sa figure ni Zhao Fang ay pinilit niyang umatras ng 12 ng yarda at pilit niyang itinulak pababa ang dugo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paglilinang at pundasyon ay kung tutuusin, mas mababa kaysa kay Yu Tianhao at kung hindi dahil sa bentahe ng paglilipat sa kalawakan, hindi lang siya basta-basta nasugatan. Umatras ang figure ni Yu Tianhao at ang kanyang katawan ay naging malamig na manhid, hindi na nagawang umatake sa pangalawang pagkakataon. Sa puntong ito ay kapwa naramdaman ng dalawa na magulo ang kanilang kalaban at magkaharap, ngunit walang kumibo sa kanila. Naabot na ni Zhao Fang ang hakbang kung saan makakalaban niya si Yu Tianhao. Tumibok ang puso ni Mo Tianyi. Hindi mabilang na True Dragon Genius sa floating arena ang humiwalay kina Zhao Fang at Yu Tianhao, natakot na sila ay masugatan ng mga ito. Isang kakaibang panginginig at malakas na paglilipat sa kalawakan ang biglang humadlang kina Zhao Fang at Yu Tianhao. Ang ikapitong rebulto ng 10 estatwa ng Sky Stone ay bumaba ng 700 yarda sa Xinhuang. Hihihi, pati yung lalaki lumabas na. Maluwag din ang mga buto ko. Isang tawa ang tumunog sa ulo ni Xinhuang. Sa likod ni Xinhuang ay isang purple robe dawist na may purple cloud flame sa itaas ng kanyang ulo at isang hindi kilalang nagniningas na toro sa ibaba ng kanyang mga paa. Tagumpay. Sa wakas ay ipinakita ni Xinhuang ang isang pambihirang masayang ekspresyon. Sa normal na sitwasyon ay wala siyang talent at bloodline kaya nahirapan siyang makipag-interact at makipag-usap sa 10 Skystone statues. Gayunpaman, sa pangunguna ni Zhao Fang, sa wakas ay nakipag-usap siya sa isa. Nang matanggap ni Xinhuang ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan, muling nagbago ang sitwasyon sa floating arena. Ang aura ni Xinhuang ay tumaas sa isang antas na hindi gaanong mas mahina kaysa kina Zhao Fang at Yu Tianhao, ngunit mas malakas pa rin kaysa sa normal na nakapahusay na kamanghamanghang henyo. 300. Ang mga soberano sa entablado ay tumingin ng may interes. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay bamulong. Ang ikatlong round na ito ay hindi mukhang ito ang pagtukoy ng mga ranggo, ngunit ito ay higit na isang pagpapala. Anong sunod na mangyayari? Habang iniisip niya ay biglang nagbago ang floating arena. Isang inheritance shadowang ay may mga palatandaan ng condensing at pinalawak ang isang pinto patungo sa sinaunang arena. Ano ang nangyayari? Paanong ang pamana ay kumonekta ng napakabilis? Ang Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa natatapos, ngunit isang mana ang konektado. Nagkagulo ang sinaunang arena. Nakikita ko, ang mga ranggo ay karaniwang napagdesisyonan ng Dragon Blessing mula sa ikalawang round at ang round na ito ay tungkol sa kompetisyon para makapasok sa mga mana. Nabatid ng Deputy Palace Lord. King of Gods, Kabanata 383. Pamana ng Seven Sword. Ilang higit sa 100 ng inheritance shadowings ang lumitaw sa itaas ng sinaunang arena. Ang isa sa mga ito ay nagsimulang mag-condense at sa loob ng tanawin nito ay malabong makita ang mga palasyo at hayop. Isang nagniningning na pinto ang nagmula sa pamana na ito na sumasalamin at nakakonekta sa sinaunang arena. Sinabi ng mas tiyak, konektado sa floating arena. Sa pamamagitan ng isang putok,
Isang hagdanan na sapat ang lapad para sa isang tao ang lumitaw sa floating arena at konektado sa nagniningning na pinto. Ang dulo ng hagdanan ay ang nagniningning na pinto at ang eksenang ito ay nagpagulat sa mga manunood. Ano? Nagsimula na bang kumonekta ang mga mana? Maraming True Dragon Geniuses kabilang si Zhao Fang ang nagulat. Noong una ay naisip nila na kailangan pa nilang sumailalim sa ilang mga labanan bago ang mga mana na konektado, ngunit sa Sacred True Dragon Gathering na ito, ang sinaunang arena ay nakontrol, at ang lahat ay naging unpredictable. Sobrang bilis. Hindi pa lumalabas ang Heaven's Legacy Inheritance. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang habang nakatitig sa langit. Nagsimula nang magkonekta ang mga mana, ngunit ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi lumitaw, at maraming tao ang nakaramdam ng bahagyang panghihinayang. Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito, alinman sa apat na Great Inheritance ay lumitaw lamang isang beses bawat 1,000 taon, at itong Sacred True Dragon Gathering, ang Scarlet Moon Inheritance at Mystic Eyes Inheritance ay lumitaw kahit na ang una ay ninakaw. Sa pagkakataong ito, ang mga True Dragon Geniuses ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sa pinto. Nagsimulang humaba ang hagdanan at tuluyang nakakonekta sa pinto. Kung titignan ito ng mata, ang hagdanan at pinto ay parehong tila isang bagay sa pagitan ng pisikal at walang laman. Ito ang Northern Stair Inheritance at hindi masama sa mga inheritance na lumitaw. Mas maganda ito kaysa sa kinokontrol ng 10 Great Clans. Ito ay bahagyang ikinalulungkot na ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi lumitaw, ngunit walang tiyak hanggang sa huling sandali. Ang mga soberano sa entablado ay tinalakay na may kumikislap na mga mata. Sa mga henerasyong ito ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ng uri ng talaan ay nasira. Bagamat hindi pa lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance, maliwanag pa rin ang hinaharap. Mabilis. Bagaman hindi ito isa sa apat na dakilang pamana, limitado ang bilang ng mga maaaring makapasok sa mga iyon at hindi kami makakapasok. Ilang True Dragon Geniuses ang bumulalas sa floating arena at sumugod patungo sa Northern Stairs Inheritance. Sa simula ay may 2 o 3 ngunit umabot sa mahigit 100 sa huli. Isang henyo ang umakyat sa hagdan at tumakbo patungo sa nagniningning na pinto. Shoo! 2 True Dragon Genius ang dumaan sa nagniningning na pinto, ngunit dumiretso dito at nakatayong natulala. Shua! Matagumpay na nakapasok sa pinto ang henyong tumakbo mula sa hagdan, pagkatapos ay nawala. Kaya, kailangan mong pumasok sa hagdan. Napagtanto ng mga henyo sa likod at nagsimulang umahan ang lahat patungo sa hagdanan, ngunit ang hagdanan ay kasya lang ng isang tao ng sabay-sabay at kailangan nilang maglakad ng tuloy-tuloy upang sila ay ma-convert at matanggap sa mana. Sa puntong ito, 10 ng True Dragon Geniuses ang naglaban sa isa't isa upang pumunta sa landas na ito. Snow Sun Scorching Air, Cruel 9 Moonblade, Ghostly Spatial Technique. Sunod-sunod na ginamit ng isang True Dragon Genius ang kanilang mga kasanayan o diskarte at naglalayon patungo sa nag-iisang landas na humantong sa pinto ng mana. Iniisip lang kung paano ang hagdanan ay isang tao ang lapad, ngunit higit sa 100 ng mga henyo ang nakikipagkompetensya para dito ay pinalamig ng isang tao. Ang mga sword, blade lights, palm, lightning, wind at maging ang mga figure mula sa mga estatwang bato ay yumanig sa lugar malapit sa hagdanan. Arg! Isang katawan ng True Dragon Geniuses ang napunit at napatay siya, at 2 iba pa ang nahulog na malubhang nasugatan. Walang emosyong pagpatay. Ilang sandali lang ay nagkaroon ng pulang mata ang mga True Dragon Genius na ito. Ito ay 10,000 beses na mas malupit kaysa sa anumang iba pang kompetisyon. Ang huling round ay ang palabanan ng True Dragon Geniuses para makita kung sino ang maaaring pumasok sa mana. Ang lahat ay nakabatay sa kasanayan at walang mga panuntunan. Tumanggo si Zhao Fang. Siyempre, mahigit 100 ng True Dragon Genius lang ang lumalaban ngayon at marami pang iba ang naghihintay. Ang 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo o first tier na mga henyo ay may mas matataas na target at gustong pumasok sa mas magagandang mana o maging sa 4 na dakilang pamana. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya. Ang pinto ng Northern Stairs Inheritances ay nagsimulang lumabo at tuluyang nawala. 5 spot. Hindi.
habang ang mga taong ito ay nakikipaglaban sa enerhiya na nagpapanatili sa Northern Stars Inheritance ay gugugol din. Ang mga mata ni Zhao Feng ay tumpak. Sa tuwing may papasok sa pinto, hihimatayin ang liwanag nito at mas nagiging hindi matatag. Dagdag pa, sa paglipas ng panahon, ang nagniningning na pinto ay gagamit din ng enerhiya. Limitado ang bilang ng mga spot, at nahirapang isipin ni Zhao Feng kung ilang henyo ang mahuhulog upang makapasok sa isang mana. Weng. Habang naglaho ang mana sa Northern Stairs ay isa pang inheritance na anino na konektado sa floating arena. Dahil mas nakaranas sila sa pagkakataong ito ay 10 hanggang 20 tao ang naghihintay. Napuno ng hiyawan, alulong at ingay ng labanan ang lugar na ito. Sa sandaling ito ang kompetisyon ay pangunahin sa pagitan ng True Dragon Geniuses na may mas mababang rank, pagkatapos ng rank 50 o higit pa. Ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo at unang antas na mga henyo ay hindi gumalaw. Sa isang saglit lang, 2 hanggang 3 ang matagumpay na nakapasok sa pangalawang mana at ang nagniningning na pinto ay kumupas ng higit sa kalahati. Sa puntong ito, isang matalim na figure ang dumating sa mga ulap at tila may kakayahang tumagos sa kalawakan at oras. Naramdaman ng True Dragon Geniuses na lumundag ang kanilang mga puso at parang tinusok ng 10,000 espada ang kanilang mga puso. Hindi nila maiwasang tumingin sa langit at mahinang nakita ang isang Heavenly Sword Pavilion na nagbigay ng mga sinag ng sword light. Iyan ay ang 7 Sword Inheritance. Bulalas ang 9 na soberano sa entablado habang nagpapakita sila ng kagalakan. Ang 7 Sword Inheritance ay nireranggo na pangalawa sa 4 na dakilang mana, mas mababa lamang sa Heaven's Legacy Inheritance. Woo! Nang bumaba ang 7 Sword Inheritance ay agad nitong itinulak ang mana na nagdudugtong. Boom! Ang nag-uugnay na mana ay nagsimulang maglaho at pagkatapos ay nawala sa sinaunang arena. Napakapangingibabaw ng 7 Sword Inheritance. Sinira lang nito ang isa pang mana. Ang True Dragon Geniuses sa ibaba ay nanunood ng may pagtataka at nagsimulang kumulo ang kanilang dugo. So, Shua. Kung paanong ang 7 Sword Inheritance 20 hanggang 30 True Dragon Inheritance, karamihan sa kanila na naglilinang sa Tao of the Sword ay galit na sumusugod. Patayin. Tumabi ka. Mamamatay ang mga pumipigil sa akin. 20 hanggang 30 True Dragon Geniuses ang nakipaglaban ng magulo. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, lahat ng mga True Dragon Genius na ito ay may kahit man lang lakas ng True Mystic rank at karamihan sa kanila ay nasa maagang yugto o mas mataas. Kabilang sa kanila ay sina Xia Xianxiang at Kang Yuyo. Dingding Shushu. Ang mga ilaw ng espada ay kumikislap, at ang mga bundok ay hiniwa ng mga abo. Kung ang isang normal na true human rank ay dumating, sila ay mapupunit tulad ng isang piraso ng papel. Ang pagkakasala ng mga nagsasanay sa Tao ng Sword ay nakakatakot. Ang 20-30 pinagsamang ito ay maaaring pumatay ng isang napakahusay na kamanghan-manghang henyo. Napaisip si Zhao Feng. Sinuri niya ang 7 Sword Inheritance at nagsimulang mag-isip. Ang 7 Sword Inheritance ay nireranggo sa itaas ng Scarlet Moon Inheritance at Mystic Eyes Inheritance. Kung makukuha ko ang asensya ng 7 Sword Inheritance ang aking pagkakasala ay magiging mapangwasak at maaaring magwasak ng 10,000 kasanayan gamit ang isang espada. Medyo naantig si Zhao Feng. Sa kanyang kakayahan sa pag-unawa, hindi imposible para sa kanya na sanayin ang Tao of the Sword. Ngunit ang kaisipang ito ay hindi nagtagal ay natalo ni Zhao Feng. Ang core ko ay ang Tao of the Soul. Ito ang pinakamahusay na suplemento para sa God's Spiritual Eye. Bagamat malakas ang Tao of the Sword, nakatutok ito sa opensa at mahina ang depensa. Iniwan ni Zhao Feng ang pag-iisip na ito. Ang mundong ito ay may maraming kapangyarihan at pamamaraan. Maaaring malakas ang iyong pagkakasala, ngunit hindi ito makakatulong sa iyong mga kahinaan. Halimbawa, sina Goddess Bingwei at Shi Chengtian ay ang bane ng Sword Cultivators. Pareho silang may malakas na depensa at mapapa-freeze ni Goddess Bingwei ang kanyang kalaban bago sila makalapit. Maaaring gamitin ni Shi Chengtian ang kanyang Gravity Domain at agad na i-pressure ang kalaban para hindi man lang nila magamit ang 50% ng kanilang buong lakas. Ang kompetisyon para sa 7 Sword Inheritance ay napakainit.
Ang mga henyong nagsasanay ng sword ay hindi limitado kay Kang Yuyo at Xia Xianxiang. May iba pang kalaban na mas malakas pa sa kanila. Maging si Toobachi mula sa isa sa tatlong mata na pamilya ay sumali sa kompetisyon. Kung matatanggap ko ang core ng Seven Sword Inheritance at pagsamahin ito sa aking Heavenly Piercing ay kahit na napakaraming prodigy ay maaaring hindi ko kapareha. Ang mga mata ni Toobachi ay kumikislap, at isang hindi nakikitang butas ang tatama sa lalamunan ng mga kalaban. Shua. Si Toobachi ang unang pumasok sa Seven Sword Inheritance. Sister Yuyo, ang iyong talento sa Tao of Sword ay mas mahusay kaysa sa akin. Haharangan ko sila, pumasok ka muna. Sinunog ni Xia Xianxiang ang kanyang True Spirit Chi at hinarang ang kalapit na True Dragon Geniuses gamit ang isang arco ng makinang na liwanag ng espada. Gayunpaman, nangangahulugan ito na siya ay aatakehin din ng ilang iba pang mga henyo ng espada at agad na magluwa ng isang subo ng dugo. Shua. Nagpasalamat si Kang Yuyo kay Xia Xianxiang bago tumungo sa Seven Sword Inheritance. Malubhang nasugatan si Xia Xianxiang dahil marami sa mga henyong umaatake sa kanya ay naiintindihan ang layunin ng espada. Weng. Nagsara ang pinto ng Seven Sword Inheritance. Ito ay hindi dahil walang sapat na enerhiya, automatiko lamang itong nagsara. Mayroon lamang 2 pwesto para sa Seven Sword Inheritance. Ang mga henyong lumalaban sa ibaba ay umuungal sa hindi pagnanais habang pinapanood nila ang isa sa 4 na dakilang mana, ang Seven Sword Inheritance, na dumaraan sa kanila. King of Gods, Kabanata 384. Ang layunin ng pagpatay ni Zhao Fang. Ang oras ng paglitaw ng Seven Sword Inheritance ay napakaikli at nawala sa sinaunang arena pagkatapos lamang kumuha ng 2 henyo. Maraming True Dragon Geniuses sa ibaba lalo na ang mga naglilinang ng Tao of the Sword ay nanghihinayang at nagalit at tumingin kay Xia Xianxiang ng may puot. Si Xia Xianxiang ay nasugatan upang hayaan si Kang Yuyo na makapasok sa Seven Sword Inheritance at kahit na mapatla ang kanyang mukha ay tuwang-tuwa siyang tumingin sa nakatatandang henerasyon ng 10,000 Sword Clan. Ang mga batik ng Seven Sword Inheritance ay palaging mababa, normal para dito na payagan lamang ang 2 tao na makapasok. Isinaalang-alang ni Xianxiang ang pangkalahatang sitwasyon at nagbukas ng landas para kay Yuyo. Karangalan ng ating 10,000 Sword Clan na kumuha ng pwesto. Maaaring baguhin ng mahalagang lugar na ito ang kapalaran ng ating 10,000 Sword Clan. Nasiyahan ang mga elder ng 10,000 Sword Clan. Noong nakaraan, si Sword Saint Yewaxi ay pumasok sa Seven Sword Inheritance at naging pinakamalakas na cultivator ng sword. Maging ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay nag-iingat sa kanya. Gayunpaman, ito ang pangalawang pagkakataon na lumitaw ang Seven Sword Inheritance sa nakalipas na 1,000 taon. Mula dito makikita ng isa na ito ay pambihira. Anumang isa sa 4 na mahusay na mana ay maaaring lumikha ng isang alamat at baguhin ang sitwasyon ng kontinente. Tumingin ang Mystic Ice Queen sa Inheritance Shadowang ng Mystic Ice Inheritance. Pagkatapos ng pag-alis ng Seven Sword Inheritance, ang Mystic Ice Inheritance ay walang duda ang pinakamalakas ngayon. Bingwei, kailangan mong kunin ang pagkakataong ito. Ang Mystic Ice Queen sa Origin Core Realm ay hindi maiwasang mag-alala at mapuno ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa isang napakahusay na kamanghan-manghang henyo dito. Halimbawa, maaaring parehong makipagkompetensya sina Zhao Feng at Xin Huang para sa Mystic Ice Inheritance at sa kanilang kapangyarihang lumipat sa kalawakan, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa kay Goddess Bingwei. Ang Mystic Ice Queen ay labis na nag-aalala na si Zhao Feng ay makagambala kapag ang Mystic Ice Inheritance ay bumaba. Kung tutusin ay magkaaway na ang dalawa. Sa puntong ito ng panahon, nakatayo si Zhao Feng sa floating arena kasama ang 900 yarda sa likod niya. Bukod kina Yu Tianhao at Xin Huang walang ibang tao ang may kukumpara sa kanya. Kung walang Tao of the Soul Inheritance o Lightning Inheritance, pipiliin ko itong Mystic Ice Inheritance. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa Mystic Ice Inheritance. Bagamat napakalakas ng Seven Sword Inheritance, wala sa 5 napakahusay na kahanga-hanga ang nakipagkompetensya para dito. Siyempre, kung hindi bumagsak si Taiyun Shuangzi, tiyak na sasali siya sa kompetisyon at sa oras na iyon ay maaaring walang pagkakataon si Kang Yuyo na makapasok.
Ang kasalukuyang limang napakahusay na kamanghan-manghang henyo ay halos walang alam tungkol sa mga espada at nangangahulugan ito na kahit na pumasok sila, mahirap para sa kanila na makakuha ng anuman. Walang ganoong bagay bilang pinakamalakas na mana, tanging ang pinakaangkop na mana. Alam ito ng limang napakahusay na kamanghan-manghang henyo at sa makatuwid ay hindi nakipagkompetensya. Gayunpaman, iba ang Mystic Eyes Inheritance. Hanggat ang isa ay nagal-inang sa daw ng tubig, yelo o malamig na mga elementong kasanayan, lahat ay may pagkakataon hanggat hindi nila nilinang ang daw ng apoy. Bukod kay Shi Chengtian, maaring subukan ng lahat na makapasok sa Mystic Eyes Inheritance. Ang bloodline ni Zhao Feng at ang God's Spiritual Eye ay kasalukuyang mas nakabatay sa yelo at kaya ang Mystic Eyes Inheritance ay angkop para sa kanya. Ang Seven Sword Inheritance at Mystic Eyes Inheritance ay parehong nangangailangan ng isang partikular na elemento, ngunit ang ilang inheritance ay hindi. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Inheritance ay angkop para sa bawat henyo at ang Scarlet Moon Inheritance ay wala ring malinaw na kinakailangan. Si Zhao Feng ay patuloy na nag-iisip. Kung lalabas ang lahat ng apat na dakilang pamana, tiyak na pipiliin niya muna ang Heaven's Legacy Inheritance pagkatapos ay ang Mystic Eyes Inheritance pagkatapos ay ang Scarlet Moon Inheritance. Ang Seven Sword Inheritance ay hindi kailangang isaalang-alang. Sa kasamaang palad, ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi dumating, at ang Scarlet Moon Inheritance ay nakuha na. Nangangahulugan ito na mas kaunting mga pagpipilian si Zhao Feng. Sa totoo lang, gusto niya ng manang may kaugnayan sa Tao of the Soul dahil ang pinakaangkop lang ang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, walang masyadong Tao of the Soul cultivators at mas bihira pa kaysa sa pagpapalakas ng katawan. Sa Azure Flower Continent, ang Tao of the Soul ay halos nakalimutan na. Mabagal na lumipas ang oras. Matapos iwan ng Seven Sword Inheritance ang dalawang iba pang mana na konektado, na nagdulot ng panibagong bloodbath at 10 henyo lamang ang matagumpay na nakapasok. Hindi pa rin kumikibo ang limang napakahusay na kamanghan-manghang henyo at kakaunti lang ang nakapasok na mga first tier na henyo. Sa napakaraming prodigy na sina Tantay Lanyo at Zhao Feng ay parehong nakatitig sa Mystic Eyes Inheritance habang sina Yu Tianhao at Xin Wuang ay paminsan-minsang sulyap. Kagagaling lang ng mga sugat ni Goddess Bingwei at nang makita niya ito, nanikip ang puso niya sa pressure. Tila parehong nagpaplano sina Zhao Feng at Tantay Lanyo na makipagkompetensya para makapasok sa Mystic Eyes Inheritance at parehong nagkaroon ng pagkakataon sina Yu Tianhao at Xin Wuang. Mapait na sigaw ni Goddess Bingwei sa kanyang puso. Sina Tantay Lanyo at Zhao Feng ay pareho niyang kaaway. Zhao Feng, mukhang may balak ka ring pumasok sa Mystic Eyes Inheritance. Bakit hindi tayong dalawa ang magsama at huwag bigyan ng pagkakataon si Goddess Bingwei? Inihayag ni Tantay Lanyo ang kalahati ng kanyang mga binti at tinanong si Zhao Feng. Sa ikalawang round ng Sacred True Dragon Gathering, Goddess Bingwei at Tantay Lanyo ay nagkaroon ng sariling alitan at ang kaaway ng kalaban ay isang kaibigan. Hinintay ni Tantay Lanyo ang tugon ni Zhao Feng nang may pag-asa at puro mata. Si Zhao Feng ay kasalukuyang isang elite ng napakahusay na kamangan manghang henyo at nasa ibaba lamang ni Yu Tianhao. Gamit ang figure mula sa Rebel Tong Bato ay may kakayahan siyang makipagkompetensya kay Yu Tianhao. Kung makakasama niya si Zhao Feng, wala silang kalaban-laban. Kasabay nito ay tiyak na mapapasukin ni Tantay Lanyo ang Mystic Eyes Inheritance habang itinatabi rin si Goddess Bingwei. Hindi. Ang boses ni Zhao Feng ay narinig sa isip ni Tantay Lanyo. Tinanggihan. Labis na nagulat si Tantay Lanyo at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Kailangang malaman ng isa mula pa noong unang round ng Sacred True Dragon Gathering Goddess na si Bingwei ay sinubukang tapusin si Zhao Feng at sa ikalawang round ay nakipagtulungan siya sa isa pang napakahusay na kamangan manghang henyo upang patayin si Zhao Feng. Sa round na ito, sinubukan din siyang patayin ni Goddess Bingwei ngunit nauwi sa kabiguan. Isinasantabi na hindi man lang gumaganti si Zhao Feng, pinapalampas pa niya ang pagkakataong supilan siya. Ang malamig at walang emosyon ni Zhao Feng. Bakit hindi siya papayag? Maaaring ito ay in love siya kay Goddess Bingwei. Bamuka ang bibig ni Tantay Lanyo habang iniisip ang posibilidad na ito. Basta ako lang ay sapat na para sugpuin siya. Dagdag ng mahinang boses.
Gustong sumagot ni Tantay Lanyo ngunit wala siyang masabi. Sa pagtingin sa malamig na kalmadong asol na buhok na kabataan sa hindi kalayuan at ang nangingibabaw na boses, tumalon ang puso ni Tantay Lanyo. Hahaha, kahit na ang Jiaofeng na ito ay tila malamig, siya ay may aura ng isang lalaki at ang kanyang edad ay katulad ng sa akin sa napakahusay na kamanghan-manghang henyo. Namula ang mukha ni Tantay Lanyo. Si Tantay Lanyo ay iba kay Yu Tianhao. Siya ay 17 hanggang 18 taong gulang lamang at ang kanyang unang pagkakataon na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering. Mayroong ilang mga matatanda mula sa pamilya Tantay at kasama sa kanila ang isang kagandahan at matandang lola. Mukhang naantig ang puso ni Lanyo. Sumili ang ngiti sa mukha ng dilag. Ang kanyang kultibasyon ay umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang matandang lola sa tabi niya ay tumanggo at ang kanyang aura ay nasa Origin Core Realm. Itong Jiaofeng ay hindi masama. Nagkaroon siya ng Noble Eye Bloodline at sa mga tuntunin ng talento, edad at paglilinang, ay bagay kay Lanyo. Si Jiaofeng na nasa floating arena ay malamang na hindi alam na siya ay kaakit-akit sa mga pangunahing pamilyang ito. Hindi lang ang pamilya Tantay. Maging ang tatlong pangunahing pamilya ng mata ay tumingin kay Jiaofeng na may nagninangas na mga mata. Yung may eye bloodlines ang pinakaangkop sa kasal. Pangatlong elder, naalala kong may apo ka na. 80 na ang apo ko at 3 na lang ang isa. Medyo bata pa yata ang 3. Ang aking apo ay umabot lamang sa 10 taong gulang at may paglilinang ng ika-6 na langit ng Ascended Realm. Baka masubukan niya. Sa Sacred True Dragon Gathering na ito, masyadong maliwanag ang performance ni Jiaofeng at ang kanyang eye bloodline ay may mga senyales ng paglampas sa 3 pamilya ng mata. Ang makapangyarihang mga bloodline ay isang bagay na gusto ng bawat pamilya. Weng. Sa lumulutang na arena, isang malakas na malamig na aura ang nag-iwas sa mga anino ng iba pang mga mana. Ang Mystic Eyes Inheritance ay gumagalaw. Bumilis ang puso ng mga True Dragon Genius sa ibaba habang hinahabol nila ang kanilang hininga. Nang makita ang Mystic Eyes Inheritance na naging mas condensed Jiaofeng, Tantay Lanyo at Goddess Bingwei ay tila naghanda at gayon din ang 4 o 5 iba pang mga first-tier henyo. Oh, anong nangyayari? May 3 napakahusay na kamanghamanghang henyo na nakikipaglaban para sa Mystic Eyes Inheritance ng sabay-sabay. Nakita ito ng ilang True Dragon Genius at agad na umatras. Pagkatapos, isang nagniningning na pinto mula sa Mystic Eyes Inheritance na konektado sa hagdanan. Ang Mystic Eyes Inheritance ay pinakaangkop para sa akin. Huminga ng malalim si Goddess Bingwei at agad na inikot ang kanyang True Spirit Chi at Bloodline Power habang lumilipad siya patungo sa hagdanan. Sabay-sabay sina Jiaofeng at Tantay Lanyo patungo sa hagdanan. Siguradong pipigilan ni Jiaofeng si Goddess Bingwei at sa paraang ito ay makapasok ako sa Mystic Eyes Inheritance. Malabo ang puso ni Tantay Lanyo. Halatang masaya siya na makapasok sa Mystic Eyes Inheritance kasama ang taong nararamdaman niyang mabuti. Hindi niya alam na may ibang plano si Jiaofeng. Sinasadya kong hayaan si Goddess Bingwei sa Mystic Eyes Inheritance at kapag nakapasok ako ay mapapapatay ko siya. Ang mga mata ni Jiaofeng ay kumislap na may layuning pumatay. Ilang beses na siyang sinubukang patayin ni Goddess Bingwei at tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Sa halip na sugpuin siya, bakit hindi mo siya patayin sa halip? Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakipagtulungan kay Tantay Lanyo. Sa kabilang banda, kailangan ko pa ring harangan si Tantay Lanyo sa pagpasok sa Mystic Eyes Inheritance dahil limitado ang bilang ng mga pwesto. Walang anumang ebidensya sa pagpatay ko kay Goddess Bingwei sa Inheritance at ayon sa rate ng pagkamatay ng mga henyo na pumapasok sa Inheritance, may posibilidad na mamatay ng higit sa 50%. Narinig ni Jiaofeng na sinabi sa kanya ng Deputy Patriarch kung gaano kadelikado ang pumasok sa mga mana. Ice Lightning Mystic Flower. Ang bilis ni Jiaofeng ang pinakamabilis at ang unang nakarating sa hagdanan habang siya ay nagpaputok ng isang pag-atake. Boom! Ang lakas ng napakahusay na kamangan manghang henyo na may layunin ng pababang figure ay nagpilit sa kalapit na True Dragon Geniuses na umatras. Bam! Arg! Ang mga kalapit na henyo ay lumipat pabalik at marami sa kanila ang nagluwa ng isang subo ng dugo.